panganak ni Rebecca. Isaac. Pinanganak ni Rebecca. Kaya 60 ang edad ni Isaac. Na from positive, palitan natin ng sign ayon sa Roy's algebra. Nga to subtract numbers mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. To add two numbers having like sign, find their sum and prefix their common sign. Common. Kaya nga mayroong 3, 13, 3 carry 1. Mayroong 133. Sa taon nga negative 133 isinilang. Sino isinilang dito? Si Isaac. Isinilang si Isaac. Na ang edad ng kanyang magulang nga si Abraham ayon sa mabasa sa Genesis 21:5. At si Abraham ay may 100 taon. 100 taon. Nang sa kanya panganak si Isaac na kanyang anak. May panganak. Ito si Abraham. 100 taon nga ipanganak niya si Isaac sa taon nga 133. Na kung titingnan natin, palitan natin din ng sign para nga magiging common sign. Nga ang rules nito, to subtract numbers mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. Now, to add two numbers having like sign, find their sum and prefix their common sign. Yeah, 3, 3, 2. The sign is common sign. Negative. Kaya sa taon, negative 233 isinilang dito si sino isinilang? Si Abraham. Abraham yan. Dito isinilang si Abraham. Ayon sa banal na aklat sa Genesis 11:26. Genesis 11:26. Genesis 11:26. At nabuhay si Tare ng 70 taon. At naging anak ni Abraham, 70 taon. si Nakor at si Haran. 70 ang edad ni Tare nga ipanganak niya si Abraham sa taon 233. 70 ang edad ni Tare. Ang tanong, kailan si Tare dito isinilang? Kaya nga from positive, palitan natin ng sign na magiging negative para mag-addition tayo. Ngayon dito, to add two numbers having like sign, find their sum and prefix their common sign. Kaya 3, 0, 3. The sign is common sign. Sa taon nga 300, negative 303 isinilang si Tare. Nga ayon sa banal na aklat sa Genesis 11:24. 11:24 sa Genesis. At nabuhay si Nakor na kadalawang putsyam na taon. At naging anak si Tare. Nagiging anak niya si Tare. 29 ang edad ni Nakor nga ipanganak niya si Tare sa taon 303. Ang tanong, kailan naman din si Nakor isinilang? Ganon din ang sign dito, from positive, balitan natin sa negative para nga mag-addition din tayo. Na-diretso na lang natin, mayroon tayong 12, carry 1, magiging 3, 3. Negative 332 isinilang si Nakor. Ang edad sa magulang ni Nakor ayon sa banal na aklat sa Genesis 11:22. At nabuhay si Serug ng 30 taon. 30 taon. At naging anak si Nakor. Nga nagiging anak. Sino to si Serug? Serug. Ang nagiging anak niya si Nakor sa taon 303. 30 ang edad ni Serug. Ang tanong, kailan din si Serug isinilang? Ganun pa rin ang rules.
para mag-add tayo, palitan natin. I-diretso na lang natin. Mayroong 2, 6, mayroon ditong 3. Mayroong 3. Design is common side 362. Isinilang si 0. Ayon sa banal na aklat sa Genesis 11:20. At nabuhay si Rio Rio. ng 32 taon at naging anak si Serug. Nagiging anak si Sirog. Ang edad ni Rio 32. Ang tanong, kailan din si Rio isinilang? Kasi 32 ang edad niya dito sa 362. Kaya nga from positive, palitan natin si ayon sa rules. Diretso na lang natin. Mayroon tayong 4. Mayroon tayong 4. Mayroon tayong 9. Mayroon tayong 3. Design is common. Sa taon nga negative 900 at 394, dito isinilang si Rio. Nga ayon din sa banal na aklat sa Genesis 11:18. At nabuhay si Peleg ng Peleg. 30 taon at naging anak si Rio. Pilig. Pilig yan, pilig. Nga nagiging anak niya si Rio sa taon 394. 30 ang edad ni Pilig. Ang tanong, kailan si Pilig isinilang? From positive, palitan natin yung negative. Ganun pa rin. Kaya, i-diretso lang natin. Mayroon tayong 4. Mayroon tayong 12. 2 carry 1. Maging 424. Dito, isinilang si Pilig. Na ayon sa banal na aklat, ito, 4, negative 424. Ayon sa banal na aklat sa Genesis 11:16. At nabuhay si Eber na Eber. 34 na taon na naging anak si Peleg. Si Heber. It's yan, Heber. 34 ang edad ni Heber. Kaya kung i-diretso natin, from positive, palitan natin siya ng negative. I-diretso na lang natin, mayroon tayong 8, mayroon tayong 5, mayroong 4. Design is common sign, negative. Sa taon nga negative 458, dito isinilang si Heber. Dito si Heber isinilang kasi ito ang edad ni Heber 34. Isinilang na si Heber dito. Kasi nag-edad si Heber ng 34, isinilang niya yung anak niya nga si Pilig. Ayon sa banal na aklat sa Genesis 11:14. At nabuhay si Sela ng 30 taon at naging anak si Eber. Si Sela ay 30 taon. Si Sela. Kaya nga, kung titingnan natin, from positive, palitan natin ng negative. Ayon sa rules, diretso na lang natin. Kaya kung titingnan natin, mayroon tayong 8, mayroon tayong 8, mayroon tayong 4. Design is common sign. Sa taon nga 400, dito isinilang si Sala. Kasi nag-edad si Sala ng 30, isinilang naman yun si Heber. Si Sala, isinilang. So, ayon sa Genesis 11:12. Ayon sa Genesis 11:12, at nabuhay si Arphaxad ng 35 taon at Si naging anak si Sela. Naging anak niya si Sela sa taon
negative 488. 35 ang edad ni Arphaxad. Ang tanong, kailan si Arphaxad isinilang? From positive, palitan natin ng negative. Ayon sa rules, diretso na lang natin. Kaya, mayroon tayong 3. 13 yan, 13. Carry 1. 9 plus 3, 12. 2, carry 1. Magiging 5. The sign is common sign. Kaya sa taon nga 500 dito, 523 dito isinilang si Arphaxad. Na ayon sa banal na aklat, 2 taon bago ang paggunaw ng daigdig. Ayon sa Genesis 11:7 hanggang Yes. 11:7, Jess, Daniel Genesis 11 tapos ang 12 sa Jess na Jess. ito ang saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem. Oh, 100 taon si Sem. At naging anak si Arphaxad. Oh, yung anak 2 sa Arphaxad. taon 2 pagkatapos taon. ng bahang gumunaw. 2 taon bago ang paggunaw ng daigdig. Na ibig sabihin, nung isinilang si Arphaxad, 100 taon ang edad ni 100 taon ang edad ni Sem. Na ibig sabihin, kung 100 ang edad ni Sem, ang sabi doon, 2 taon bago isinilang si Arphaxad. Ibig sabihin, kadikit lang yan dito kasi 2 taon lang yan eh. Kadikit lang siya dito sa 23. Kaya nga, kung titingnan natin, 525 dito, ito ang paggunaw ng daigdig. Kasi 525, ginunaw ang mundo, 524, pagka 523, isinilang si Arphaxad. Kasi ayon sa banal na aklat, 2 taon bago isinilang si Arphaxad. Yun ang paggunaw ng mundo. Pagsilang ni Arphaxad, dito, sa 523, 100 taon ang edad ni Sem. Na from positive, palitan natin siya ng negative. Kaya i-diretso na lang natin, mayroon tayong 3, 2, 6. The sign is common. Sa taon nga negative 600, 623, ito ang pagkatao, pagsilang ni Sem. Na kung basahin natin ang banal na aklat, ang magulang ni Sem nga si Noe, ayon sa Genesis 5:32. Ayon sa Genesis 5:32, at si Noe Noe, ay may 500 taon 500 taon, at 500. naging anak ni Noe si Sem, Oh, naging anak niya si Sem, si Cham at si Japhet. si Sam, si Ham at si Hapet. Kaya 500 ang edad ni Noe nga nanganak siya ni Sem sa taon nga negative 625. Kaya kung 1,000 ito, bawasan natin ng 623, ilang taon na lang ang maiwan bago matapos ang millennium. Kaya titingnan natin, kukunin muna natin ang negative 1,000. Negative 1,000. Bawasan natin ng 623. Ang sign dito is negative. From negative, palitan natin siya ng positive para mag-subtract tayo. Kasi ang rules ito, to subtract numbers, to mentally change the sign of subtrahin and proceed to the algebraic addition.
Na to add two numbers having unlike sign, find the difference and prefix the sign of the greater number. 10 minus 3, 7. 9 minus 2, 7. 9 minus 6, 3. The sign is Negative. negative. The sign is negative. Ibig sabihin, sa negative, dito sa negative, mayroon pang 37 years. Yan. Bago makumpleto ang millennium. Ang 623, dagdagan ng 377, mainsakto na yung, o matama na yung 1,000 years. Ang edad ni Noe ay 500. Kumbaga, ganito. Negative 377. Na ang edad ni Noe ay 500. Na kung 500 ang edad ni Noe, na to add two numbers having unlike sign, find the difference and prefix the sign of the greater number. Kasi positive yan. The greater number is positive. Kaya 10 minus 7, mayroong 3. Ito 9 na lang siya. Kasi 9 minus 7, 2. 4 minus 3, 1. Kumbaga, nasa positive year, mayroong 123 years na lang ang kulang. Ang 123, dagdagan ng 377, mainsakto o matama yung 500 years. Na nandito yung 1, malaking number ito. Kaya nga, kukunin natin ang positive 1,000. Positive 1,000, ibawas natin ang 123. Kaya, kung ibawas natin, itong 123 ay positive. Para makabawas tayo dito, palitan natin ito ng sign ayon sa rules algebra. From positive, palitan natin sa negative para nga mag-subtract tayo. Hindi siya pareho ng sign. Na-diretso na lang natin. Hiram tayo ng 110 yan. Kaya 10 minus 7, 10 minus 3 for 7. 9 minus 2, 7. 9 minus 1, 8. The sign is greater, positive. Kaya nga sa taon, positive 877, dito isinilang si Noe. Nag-edad si Noe ng 500, isinilang niya si Sem. Sa taon nga positive 877, dito isinilang si Noe. Ayon sa banal na aklat sa Genesis 5:28-29, At nabuhay si Lamek ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Noe, na sinabi, ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinapagalan ng ating mga kamay, dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Dahil sa lupa na isinumpa ng Panginoon. Na ito from positive. Kasi positive to, positive din ito. Para mag-subtract tayo, magbawas, palitan natin ito ng sign. Palitan natin siya ng negative. Para hindi sa pareho ng sign. Na to add two numbers having like sign, find the difference and prefix the sign of the greater number. 7 minus 2, 5.
Ito, 7 minus 8 cannot be. So we'll borrow 1 tenth. 1 tenth to make it 17. 17 minus 8, 9. Ito, 8 becomes 7. 7 minus 1, 6. The sign is positive. Yan. Sa taon nga positive, 600. Yan. 695. 695. Dito isinilang si Lamex. Yan, kang Lamex. Yan. Ayon sa banal na aklat, sa Genesis 5:25, Ayon sa Genesis 5:25, at nabuhay si Matusalem ng 187 taon at naging anak si Lamek. Matusalem. Si Matusalem yan. Na kung isinilang dito si Matusalem, ayan, ang edad ni Matusalem. Ganun pa rin, from positive, palitan natin ng sign para mag-subtract tayo. Kaya nga, i-diretso na lang natin. 15 minus 7, 8. Kaya nga 0. 6 minus 1, 5. The sign is positive. Kasi greater yung 695. Kaya nga, positive 508. Kumbaga, nasa kalagitnaan na siya ng millennium. Kumbaga, nandito sa 508. Dito isinilang si Matusalem. Na ang edad ng kanyang magulang ayon sa Genesis 5:21. At nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak si Matusalem. Si Enoch ay 65. Si Enoch. Ang tanong, kailan si Enoch din isinilang? Na from positive, palitan natin, ganun pa rin. Para mag-subtract tayo. Kaya nga 8 minus 5, mayroong 3. Kaya nga, dito 9. 9 minus 6, 3. 4 na lang siya. 4. The sign is positive kasi positive ang 500. Kaya dito sa taon, positive 433. Dito isinilang si Enoch. Si Enoch. Na ang edad ng kanyang magulang ayon sa Genesis 5:18. At nabuhay si Jared ng 162 taon at naging anak si Enoch. Jared. Nagiging anak niya si Enoch sa taon 433. 162 ang edad ni Enoch. Ang tanong, kailan si Enoch isinilang? From positive, palitan natin ang negative, ganun pa rin. Para nga makasubtract tayo. Kaya nga, 3 minus 2, 1. 13, dito na natin, hiram tayo ng 110 ito kasi 3 minus 6 cannot be, so we'll borrow 110 to make it 13. 13 minus 6, 13 minus 6, mayroong 13. Wait, 43 kasi hindi pa pala nakahiram dito. Kaya nga 10 siya dito, 10. Kaya nga 14 minus 6 mayroong 8. 8 siya. Ito magiging 3 na lang siya kasi hiram isa. 3 minus 1 magiging 2. The sign is positive. Positive 281. Ito, positive 281.
isinilang si Jared. Ayon sa banal na aklat sa Genesis 5:15. 15. At nabuhay si Mahalalel ng 65 taon at naging anak si Jared. Mahalaliel na from positive, palitan natin siya maging negative para nga mag-subtract tayo. 11 minus 5, 6. 7 minus 6, 1. Bring down 2. The sign is positive. Positive 216. Dito isinilang si Mahalalel. Na ayon sa banal na aklat sa Genesis 5:12. Ayon sa Genesis 5:12, at nabuhay si Kainan ng 70 taon at naging anak si Mahalalel. Si Kainan. Na 70 ang edad ni Kainan. From positive, palitan natin ang negative. Ganun pa rin, diretso na lang natin. Mayroon tayong 6, 11 minus 7, 4, 1. The sign is positive. Sa taon nga positive, 146, dito isinilang si Kainan. Ayon sa Genesis 5:9. At nabuhay si Enos ng 70 taon at naging anak si Kainan. Si Enos. Ang naging anak niya si Kainan. Ganun pa rin from positive. Palitan natin siya ng negative para mag-subtract. Kaya nga, 6, 14 minus 9, mayroong 5. The sign is positive kasi greater yung 146. Nasa taon nga 56, positive 56, dito isinilang si Enos. Na ayon sa banal na aklat sa Genesis 5:6. Genesis 5:6, at nabuhay si Seth ng 105 taon na naging anak siya ni Enos. Si Seth. Si Seth, ang edad ni Seth, 105 years. From positive, palitan natin siya ng negative para mag-subtract tayo. Mayroong 1. Kasi 6 minus 5, 1. Mayroon tayong, hindi pala to. Dito, palitan natin to. Ngayon, 15 minus 6. 15 minus 6 equals 9. Ito, 9 na lang siya. 9 minus 5, mayroong 4. The sign is from positive, the sign is negative. Kasi pinalitan natin yan. Kasi ito positive yan. Yan. Negative, nandito na tayo. Ito ang 105 years. Mula sa 56, pagbalik, yan ang taon nga negative 49. Diyan isinilang si Seth. Ayon sa banal na aklat, hindi naman basahin dyan. Ayon sa banal na aklat, nga si Ada, nag-edad siya ng 130 years. Nga isinilang niya si Seth. Yan ang 130. Ayon sa banal na aklat. Ang tanong, kailan si Adan nagkasala? Na kung titingnan natin, ito ay positive. Positive yan, positive. Oh no, hindi ka. Oh, positive, 130. Kaya nga, palitan natin ito. Ayon sa rules algebra, from positive, palitan natin siya ng
negative. Isalanin na ganun, negative. Ayon sa rules sa algebra. To subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. To add to numbers having like sign, find their sum and prefix their common sign. Kaya nga, mayroon tayong 9, 7, 1. The sign is common sign, negative. Kaya nga sa taon, negative 179, dito nagkasala si Adan at Eva. Dahil hindi na binilang ng Diyos kung kailan si Adan ginawa mula sa alabok. Dahil ang pagbilang sa kapanahunan sa daigdig, doon nag-umpisa ang bilang ng mga taon kung saan si Adan nagkasala. Kaya nga ito ang bilangan ng mga kapanahunan mula nga si Adan nagkasala hanggang nga naparusahan ang Jerusalem sa panahon ni Nabucodonosor. Dahil hindi tayo makadiretso sa pag-compute nga si Adan nagkasala dahil hindi natin alam kung kailan si Adan nagkasala. Kaya nga ang pinakapintuan, pinakabuod doon sa pagparusa sa Jerusalem pabalik para malalaman kung kailan si Adan nagkasala. Kaya ito ang taon nga nagkasala si Adan at itong taon nga 607 ito ang pagparusa sa Jerusalem kasi ang mga anak ng Diyos nagawa sila ng kasamaan 390 years ang katapusan dito pagparusa sa Jerusalem. Ayon po sa history na ang Jerusalem ay pinarusahan ni Haring Nabucodonosor. Hanggang dito na lang. Magandang hapon.